Habang binabantayan ng pag-asa ang banta ng El Nino phenomenon sa bansa, may paalala naman ang Department of Health para maiwasan ang heat stroke sa gitna ng mainit na panahon. Nakatutok si Rachel Beltran. Magdoble ingat po tayo ngayong panahon ng tag-init. Minsan kasi, ang inaakala nating simpleng sama ng pakiramdam ay sintomas na pala ng heat stroke. Kung nakararanas ng pagkahilo, lagnat, pangangalay, pati na rin ang mainit at namumulang balat, sintomas po yan ng heat stroke. Ayon sa DOH, ito ang pinakamalala na pwedeng mangyari kapag mainit ang panahon. Ganito ang panahon, masyadong mataas yung halumigmig, yung humidity. At kapag mataas yung humidity, hindi tayo maaaring lumamig kagad dahil hirap umalis yung tubig sa ating katawan. Paalala ng DOH, pwedeng malaman ang hydration status ng ating katawan depende sa kulay ng ating ihi. Dagdag paalala ng ahensya, siguraduhin na umiinom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig kada araw at iwasan ang mga siksikan o matataong lugar. Ganon karami yung tao at ganito kainit, ventilation yon. Ibig sabihin, mas maganda na huwag tayo masyadong sumisiksik, lagyan natin ng puwang sa paligid. Samantala, kaugnay ng preparasyon sa epekto ng El Nino, binabantayan ng pag-asa ang pagbabago ng hangin at temperatura ng tubig sa dagat. Sabihin po niyan ay yung early action, yung tinatawag po natin for you to be prepared and be aware po sakali pong darating or magkaroon tayo ng El Nino at maapektuhan po tayo at yung iba-iba na rin pong sektor ng ating pamahalaan. Tinitingnan din kasi nila ang posibleng epekto nito sa panahon ng habagat dahil kapag nade-develop ang El Nino sa panahon ng habagat, nagkakaroon ng enhanced habagat season o ang mga bagyo na nagre-recurve. Kasama na rin dyan ang potensyal na kakaunti ang bilang ng bagyo na posibleng maranasan sa bansa pagpatak ng panahon ng El Nino. Rachel Beltran, IBC News.